Ang sabi po ni ano, ni Kiko Pangilinan, dapat daw parusahan yung mga bata. Kita mo, pati ikaw nakikiparusa ka. Okay. So, sang-ayon po ako kay Robin na dapat pag-usapan na yan. O kaya, eto naman 'no, kung gusto nyo talaga ituloy yan, yung mga juvenile na yan, punduhan nyo po talaga. Talagang mag-hire kayo ng maraming mga hindi dapat hindi dapat binabalik lang sa magulang. Imaginein po ninyo, akyat bahay, tapos baka income source na ng mga pamilya yan eh. O yung mga minor nating anak, sige, wala kayo huli anak. Eto pakita nyo kaagad sa pulis. Tapos eto number ko. Hindi ko po, posible po kasi, pwede po kasi. Kasi isusurrender mo, wala pang 15. Isusurrender mo sa mga magulang within 8 hours. So hindi ka pa po nakakapag-imbestiga ng maayos nun. Kinakailangan mo nang isurrender. Yung mga ibang pulis, siguro may narinig sila na kapwa nila pulis. Nung una sigurong pinatupad yan, hindi makapaniwala yung mga pulis na bakit namin papakawalan to? Snatcher tong bata na to. Hindi siguro sila makapaniwala na may batas ng ganun nung bagong pasa yan. O yung mga nakulong na pulis doon, nagtanda na yung makasama nila. Putya, bit ako magpapakulong. Minor de edad yan, bigay mo sa barangay yan, ibigay mo sa mga bata yan. Eto po, tignan nyo. Tama nga pala, nakalimutan ko sabihin niya. 40, blanco, 40. Ibig sabihin, hindi lang marunong mamaril yung mga bata na yun. Pero yung intention po nila, imagine nyo po, 40. Kung yung mga sharpshooter yun, kalahati na lang doon sa 40 na yun, tumama. Kasi rumpo ang pinuntahan, hindi naman po sila namaril sa malayo eh. Sa rumpo sila eh. Marami pong nagtataka lang ako, dapat wag lang kayo malungkot, Martin Romualdez. Ikaw ay isa sa pinakamakapangyarihan congressman. Dapat sabihin mo sa mga congressman, pag-aralan natin to, paano natin mapoproteksyonan yung mga bata sa eskwelahan. Ang dami nyo po, ito totoo. Sa Senate, napakaraming pulis. Magrarally, yung naroon si Bato, ang daming pulis. Pag may magrarally dyan sa Mindiola, ang daming mga pulis. Sabi ko nga sa program, alam nyo, hindi naman po sa magkaroon po ng pulis bawat police visibility sa bawat eskwelahan. Hindi lang po magdadalawang isip yung mga batang mamamaril. Pati po yung mga kulentong, yung mga nananapak na lang bigla. Napakarami po niyan eh. Mga bata na nanghingi ng kotong. Alam nyo, nakakaawa. Yung kung sino pa po yung mga mukhang mahihina, siya pa po yung nakukuha na ng baon. Alam nyo yun, magbabaon lang ng yung mga bata, magbabaon lang ng kanin, tsaka kapirasong. Yung tira nilang ulam kagabi, yun lang po ang ibabaon. Tapos kakain po siya, kukunin pa ng mga siga-sigang mga bata sa eskwelahan. Protection po sa mga bata. Dapat lahat ng eskwelahan may bakod. Dapat lahat ng eskwelahan mayroong matitinong gwardiya. Yung mga trained na gwardiya. Yung katulad po sa mga SM. Na may disabog. Kasi po, alam nyo sa totoo, hindi po talaga kaya ng budget na eskwela niya. Mga watchmen lang kukunin. Magkano lang po?
ang mga pasweldo ng mga principal diyan sa mga watchmen na yan. Kaya hindi po kayang talaga yung mga-trained na mga gwardiya eh. Hindi ko po minamaliit. Ibig sabihin yung itong mga watchmen na 'to, natuto na lang din sila kaya lang minsan binubuli rin sila. Binubuli rin po yung mga watchmen ng mga estudyanteng bully. Ang hirap, no? Kasi lalo na ngayon. Pero kung lagi-lagi po, 'di ba? May mga kapulisan diyan kahit po hindi sa loob ng eskwelahan, kahit po sa mga madadaanan papunta sa eskwelahan. May nakikitang mga barangay, ganun. Naggagwardyan mga barangay. May yung kakilala ko pong principal, yan, mahilig makipag-ano sa mga barangay yan eh. Yung unang eskwelahan nung kakilala kong principal, talagang mga barangay talaga yung mga kasama niya nagjo-duty. Ah. Kasi kawalan ng budget. Maliliit kasi yung budget ng ibang ano. Sa MOE lang kukuha. Ubos ang MOE pag tototohanin mo yung gwardiya. Sana lahat ng mga bata, no, makaramdam ng kapayapaan sa eskwelahan. Pare-pareho naman yan ang gusto natin. Kaya lang, ang dami pong budget ng Pilipinas. Napunta lahat sa flood control. Lintik na flood control yan. Another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sa sentro po yung usapan natin dito po sa naganap po na pamamaril dito sa Tacloban, San Jose National High School. Nakakaawa po, no? 3 po ang napatay at 13 na po ang sugatan as of this moment. So, ngayon po, nasa sentro po tayo dito po sa usapin ng juvenile law na ipinasa po ng napakahusay ayon nga po kay Pangulong Duterte. Ito pong batas na to, kaya po sinabihan niya na pinakabugok na senador itong si Kiko Pangilinan. Dahil alam naman po natin kung saan galing po to, no? Hindi po natin culture itong batas na to, no? Sa atin po ang kultura po natin, nagpaparusa tayo na may pagkalinga, 'di ba? Po, namamalo tayo ng ating mga anak. Ako po, pinagmamalaki ko po na ako po ay lumaki sa palo. At ako po ay namalo rin po ng aking anak. Kaya po, tignan nyo naman, di ba? So hindi naman po sa palo yan eh. Pero mas marami po yung lumaki sa palo na matino. Paniniwala ko lang yun. Hindi naman po pag pinalo mo, lalo na ang pampapalo nyo tong palad kasi makokontrol nyo eh. Pero pag ang pinampalo nyo na kung ano yung mahawakan nyo, yun po, masama po yun. Pero po, sa akin pong kaso, namamalo po ako dahil kinakailangan mo sohetohin eh. Okay. Okay. So, alam po ninyo, eto po, nakasentro na naman dito po sa tinatawag nating anong tawag dito? Juvenile law na ginawa nito ni Kiko Pangilinan. Na sa tingin ko po, mas marami pa pong napahamak na kabataan. Kasi ang purpose po nitong juvenile law, protektahan yung mga kabataan sa mga hindi makatarungang pagpaparusa, di ba? Pero kabaliktaran ng epekto nito, Kiko, no? So siguro panahon na para pakinggan mo si Robin. Kayong mga senador, samantalahin nyo na po itong nangyari po sa Tacloban kasi po pag wala pong matinong naganap mula rito, tuloy-tuloy lang po ito. Matutulad na po tayo sa US na pwede na po palang mamaril sa mga eskwelahan. No? Alam po ninyo, ako po,
Hindi po ako personally, hindi po ako sang-ayon sa mga ina-adapt po natin na mga magagandang batas sa ibang bansa. Lalo na po sa first world countries kasi magkaiba po talaga yung kultura natin. Huwag po kayong adapt ng adapt. Adapt ng adapt po kayo, meron po tayong sarili rito. Yung kultura po ng mga Asian, iba po yung kultura natin. Tapos ginagaya nyo po tayo yung mga batas ng yung katulad niyan, yung dati mga bantay bata, yung pwede mong isuplong yung mga magulang mo. Sarap kotongan ng gumawa eh, di ba? Okay, katulad po nito, juvenile law. Alam niyo po, maganda pong pakinggan tong mga batas na to. Pero paano po to pinapractice? Di ba? Ito po, yung batas na ito, pinasa to ni Kiko Pangilinan. Kasi kopya lang naman to sa ibang bansa eh. Wala naman po, hindi naman po tayo po ay likas na mapagkalinga. No? Yung mga pinagkopyahan nyo nga, wala nga pagkalinga sa mga matatanda yan. Yung kinopyahan nyo nga, pag 18 na nga yung mga bata, aalis na sa poder ng magulang eh. Iba po tayo rito hanggat hindi po nag-aasawa yung mga anak mo, poder mo pa rin yan. Kahit na 25 na, 30 anyos hanggat hindi nag-aasawa. O, kaya tayo, likas po tayo mapagkalinga. Pero ito pong mga ginawa ninyong batas, hindi po applicable sa atin to. O katulad niyan, mga minors. Alam nyo, ngayon, ang sinasabi na ni Kiko Pangilinan dahil sa naganap na barilan dyan sa Tacloban. No? Dapat daw maparusahan. Kung hindi ka ba naman loko eh. Ikaw yung nagpauso na yung mga minor de edad, dapat pakawalan agad eh. Alam nyo, hindi nyo iniisip yung kakulangan natin sa pananalapi. Tama po yun kasi nga, sikat na sikat nun. Kaya nga baby ama eh. Alam niyo yun, kaya po si baby ama, sa bilangguan na po, kumbaga sa bilangguan na po siya naging 18 anyos yata. Batang-bata nung nakulong. Doon na sumama. Tama po yun. Pero dapat po yung paggawa ng mga batas na ganyan, kaakibat, lagyan nyo ng pondo. Kung ang purpose nyo lang po ay wag maisama sa hardened criminal yung mga bata, pwede naman. Pero wala namang kulungan. Walang kulungan sa mga juvenile offenders. Tapos nakalagay pa sa batas ni Kiko na palalayain mo within 8 hours. Ibibigay mo sa magulang o sa guardian o sa DSWD.